Hello guys, once again, this is Ken of Indio Rider. So for today's video guys is tuturuan ko kayo kung paano mag-assemble and disassemble ng CVT ng Honda Click 150. So pwede rin ito sa mga Honda Click 125. So medyo bago lang tong Honda Click na to guys, pero gusto kong ipakita sa inyo kung paano siya kalagyan and buuin. So tara, simulan natin tong video na to. So unang-una is tatanggalin nyo lang tong cover na to sa may gilid. So gagamit lang kayo dyan ng Allen wrench. So meron yung tornilyo and tanggalin nyo lang ng pa counterclockwise. So ayun na, ganun lang kadali. So sunod naman is tatanggalin natin tong tornilyo dito sa ating crankcase cover. So meron yung tatlong maliit na tornilyo and 5 mahaba. So kung saan nyo siya tinanggal and dun nyo lang din siya ibabalik. So pinapass forward ko yung video natin guys para makita nyo na mabilis and hindi naman gaano katagal yung video na magagawa natin. So ayan, tinatanggal ko na. So gaya nga ng sabi ko, meron yung tatlong maikse and 5 mahaba. So kung saan nyo tinanggal yung maikse, doon nyo lang din siya ibabalik. And kung saan nyo mo tinanggal yung mga mahaba is doon nyo lang din siya ibabalik. And syempre itatabi nyo na maayos yan para hindi naman kayo mahirapan magbalik. Dahil baka mawala yung ating mga tornilyo. So yung tatlo is dun malapit sa may cover and yung 5 namang mahaba is banda dun sa may right side ng ating crankcase cover. So tanggal na yung tornilyo sa paligid ng ating crankcase cover. Sunod naman na tatanggalin natin is yung tornilyo sa may gitna. So meron itong 2 tornilyo na mahaba. Mas mahaba dun sa 5. So ayan, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kahaba. So mahaba talaga siya kaya hindi kayo malilito kapag yan ay binalik nyo na. So sunod naman is gumamit kayo ng rubber mallet para matanggal tong ating crankcase cover. Pero kung wala kayong rubber mallet guys is subukan nyo na lang pukpukin ng kamay nyo. Dahan-dahan nyo lang pukpukin para di naman mabasag or magas-gas yung ating crankcase cover. So eto na, tanggal na yung ating crankcase cover. So kung makikita nyo medyo malinis pa naman tong loob. Pero syempre lilinisin na rin natin yan para sure na walang problema yung ating CVT kapag ibabalik natin. And para mas malalong namang gumanda yung takbo nito. So ang sunod na tatanggalin natin is itong ating tornilyo dito sa ating drive base. So kung wala kayong torque wrench guys, is pwede naman kayo gumamit nitong white tool and socket wrench para matanggal nyo ng maayos yung mga yan and hindi naman masira yung mga tornilyo. So mas maganda kung meron kayong white tool. So meron naman nabibili niya sa Shopee, napakamura lang yan, nasa 300 plus ko lang ata nabili. Kasama na yung ibang T-wrench and torque. Kaya pwede naman kayo umorder sa Shopee. So ayan, ginamit ako lang ng torque wrench. So ito yung kanyang 22mm na nut. And syempre meron yung makapal na washer. So special washer yung guys kasi makapal yan. So make sure lang na itatabi nyo para di mawala. And sunod naman is tatanggalin na itong ating drive base. So ayan, okay naman, maganda naman yung pagkakapudpud. So itatabilin nyo lang yung belt ng ganito para di naman nakaharang. And hihilayin nyo itong buo, itong ating pulley set. So ito yung ating bushing, okay na okay din, wala naman masyadong gasgas. And yung ating backplate. So medyo natanggal yung sa slider, so i-check yung slider kung okay pa ba o hindi na. So ito nga, nandito yung mga bola natin. Yung mga bola naman is all goods pa. Pati yung pulley all goods pa, wala pa masyadong gasgas. So okay na okay to. Lilinisin lang natin. So sunod naman na tatanggalin natin itong ating tornilyo sa bandang bell housing. So yung tornilyo na to guys is 17mm lang yan. And meron yung kasama na washer, na special washer din kasi medyo makapal siya. So make sure lang na may tatabi nyo na maayos yung mga yan para di mawala. And para pagsamasamahin nyo rin para hindi kayo magkalituhan ng pagbalik nyan. So ito, bubunutin nyo lang yung ating bell housing. And okay na okay naman yung ating bell housing, medyo marami lang. So lilinisin natin yan mamaya. So dito guys sa video na to, natanggal ko na pala yung ating clutch lining assembly and torque drive assembly. Pasensya na kung di nakita sa video, nag-cut kasi.
Pero pag tinatanggal yan guys, is huhugutin nyo lang yan ng buo. After nyo tinanggal yung bell housing, is may hila nyo rin naman yan ng buo. So ito, nag-check lang tayo ng ating belt, and okay naman yung ating belt. Wala pa siya masyadong cracks, di pa naman siya ganun kalambot. So chine-check ko rin yung ating main drive, and okay naman. Wala siya masyadong alog, maganda yung ikot. Siyempre dahil sa binuksan natin to, lilinisin na rin natin para maganda yung pagkaka-check natin ng ating CVT. And by the way guys, ano lang pala to, disassemble and assemble lang tayo dito. Hindi tayo dito cleaning talaga. So parang nag-PPMS lang tayo dito guys. Chine-check lang natin yung ating panggilid, yung ating CVT kung okay pa ba siya. So syempre dahil sa tinanggal na natin tong ating torque drive and ating clutch lining assembly, is ipapakita ko sa inyo kung paano siya kakalagin. So gumamit lang kayo nitong tools na to. So close wrench din to na nabili ko lang sa Shopee, kasama ng aking white tool. So murang-mura lang yan. So ang pagtanggal niyan is ilalagay nyo lang sa may bandang kanan na bahagi ng inyong kamay, and ipupukpok yung sa may sahig para lumambot naman yung tornilyo ng ating torque drive assembly. So syempre iikutin nyo lang yan ng pa-counterclockwise para matanggal. And dahan-dahan na kayo sa pag-ikot niyan guys, kasi pumipitik yan kasi napakatigas talaga ng spring ng ating Honda Click 150. So ayan, tanggal na. So ito yung ating spring, and yung kanyang spring cap or torque drive cap ata ang tawag dyan. Paki-comment na lang sa baba. So dalawa yan, yung isa maikse, yung isa mahaba na torque drive cap. So pag tinanggal nyo yan is hindi naman kayo may malilito kung paano siya ibabalik. So syempre natanggal na natin yung ating clutch lining assembly. I-check naman natin tong ating torque drive assembly kung may alog. So okay naman siya, syempre bago pa yung ating motor. And tatanggalin ko tong ating torque drive cap. So kung makikita nyo dito is umiikot yung aking torque drive cap, kasi nga napakaganda pa ng ating grasa and hindi pa siya tumitigas. And okay din yung amount ng ating grasa. So yung iba kasing motor guys na medyo hindi nalilinis lagi is matigas tanggalin yung oil cap na yan, pero dito napakadali na lang. And madali nyo rin ma-check yung ating grasa. So okay naman. So ang gagawin ko is lilinisin ko lang yan. So sunod naman ay ipapakita ko sa inyo na kung paano siya kalagin is itong ating torque drive assembly. So sa pagkalag naman ito guys is gagamit lang kayo dito ng screwdriver na flat screw para matanggal yung ating mga circlip. So ang pagtanggal naman ng circlip guys is gawin nyo is sungkitin nyo lang yung part na walang lock, yan, yung walang siwang. So make sure na pag sinikwat yung guys is make sure kayo na hindi siya ganun titilapon, kasi pag tumilapon yan, pag marumi yung working area nyo is may hirapan kayong hanapin yan pag tumalsik ng malayo. So sungkitin nyo lang din, harangan nyo ng kamay nyo para hindi naman tumalsik ng malayo yung ating circlip. So sunod naman natanggalin natin is itong kanyang plate. So yung pagtanggal ng plate na yan guys is sungkitin nyo lang paikot ng dahan-dahan. So medyo matigas yan, matigas yan, kaya pag kinalagyan yan is kailangan nyo samahan ng konting tiyaga. Kasi hindi pwedeng mayupi yan guys pag nayupi kasi yan is may hirapan na kayo ibalik yan. So ikutin nyo lang ng dahan-dahan, sungkitin nyo rin hanggang sa matanggal siya ng tuluyan. So ayan, makikita nyo sa video is natanggal na siya. Tiyaga-tiyaga lang. So sunod naman tatanggalin natin yung ating clutch spring. So yung technique ko naman sa pagkalag ng ating clutch spring is ginagamitan ko siya ng sintas ng sapatos. Pero kung wala kayo, pwede na kayo gumamit ng lubid dyan. So pag nailagay nyo yung ating sintas is hilahin nyo lang siya para matanggal. And ayun, yung hook na mahaba is sa may bandang gitna ng ating clutch. Yung maiksi naman na hook is malapit dun sa may kanyang pin. So ganun lang yung technique na gagawin nyo para hindi kayo nahirapan magtanggal ng ating clutch spring. So ipasok nyo lang and hilahin nyo lang yan. Ganun lang siya kadali. So maliliit yung mga piyesa natin na yan guys Make sure na nakatabi yan para once na ibabalik nyo siya is hindi kayo mahirapan maghanap. So ayan, tanggal na yung ating mga clutch spring. So ito naman yung ating mga clutch shoe. Okay naman, nagpi-play naman ng maayos. So para matanggal yan, hilain nyo lang din. Para matanggal doon sa kanyang pin. So ayan na, tanggal na lahat. So ang gagawin natin, syempre lilinisin na rin natin to bago natin ikabit. So eto na nga guys, nalinis ko na.
And bubuuin na natin siya ulit. So yung una kong bubuuin dito is yung ating clutch lining assembly. So kukunin natin itong part na to, and syempre lalagyan natin ng langis yung kanyang mga pin para maganda-ganda yung play ng ating clutch lining. Pag naglagay kayo ng langis, make sure na saktong-sakto lang yung amount para hindi naman kumalat yung oil na ilalagay natin. So konting-konting amount lang yung nilagay ko talaga para magkaroon lang ng magandang play yung ating clutch shoe. At syempre itong ating clutch shoe is niliha ko na para maganda-ganda naman yung kapit. So ipapasok nyo lang yan ng ganyan. So sa pagbalik naman yan guys, hindi naman kayo malilito kung paano ibalik yan kasi yung butas dapat is nasa may taas banda. Yung butas na lagayan ng ating mga clutch spring. So ito na nga. Yung maiksing part is banda sa may pin, and yung mahaba is banda sa may gitna ng ating clutch lining. So ang technique naman na ginagamit ko dito para may balik ko ito na madali is gumagamit lang din ako ng screw na maliit. And susungkitin nyo lang yung spring papunta doon sa may butas sa may gitna ng ating clutch shoe. So yan kasi yung pinakamadaling technique na natutunan ko para babalik yung ating clutch spring. Sungkitin nyo lang yung mahabang part na hook ng ating clutch spring and ipasok nyo doon sa may butas. So make sure nakapasok na maayos yung ating mga clutch spring para hindi naman sila matanggal kapag ginamit na natin yung ating motor. So ayan, okay na yung pagkakalagay ng ating clutch spring. So sunod naman na ilalagay natin is itong ating plate. So sa paglagay naman itong plate is make sure na pasok yung plate dun sa may ating pin. Para pag nilagay nyo yung ating circlip is pasok siya dun sa may siwang ng ating pin. Or dun sa may mismong kanyang guide or lock. So sa pagbalik naman ng ating circlip is gumamit lang kayo ng long nose para mapihit nyo papasok yung ating circlip dun sa may kanyang pin. Or dun sa may kanyang guide lock. So tsaga-tsaga lang din sa pagbalik nyo guys kasi make sure dapat na pasok yung ating circlip para di naman siya matanggal kalaunan. So ito na, buo na yung ating clutch lining assembly. So syempre ibabalik na natin siya sa ating torque drive assembly. So ipapasok nyo lang yung ating center spring and ilalagay nyo itong kanyang torque cap or spring guide ba yung tawag dyan. Paki-comment na lang po ulit sa baba. And ipapasok nyo yung ating clutch lining assembly dito sa may ating torque drive. And syempre dahil sa wala tayong kasama dyan, gagamitan natin yun ng pinagbabago na technique. Gagamitin natin ng tuhod para malagay yung ating torque nut or torque drive nut. And gagamitin natin itong ating close wrench or close wrench na nabili ko lang sa Shopee para malak natin. And para sumikip yan is syempre ipupukpok nyo lang sa may sahig na yung ating tool is nasa may bandang kaliwa naman. Kung kanina kanan, ngayon is kaliwa naman. And ipupukpok nyo lang yan para sumikip yung ating nut. So ito na nga, buo na yung ating clutch lining and ating torque drive assembly. So sa pagbalik naman nito guys, make sure na may saktong grasa naman yung ating mga bearing para tumagal-tagal naman yung buhay ng ating torque drive assembly. So sa pagbalik niyan guys is ipapasok nyo lang siya ng ganyan. And wag nyo siyang ipapasok ng buo kasi ang kailangan mo na is malagay yung ating belt. So hindi siya kagaya nung sa sporty na kahit nakapasok na or nakalock na yung ating torque drive assembly is pwede nang ilagay yung belt. Dito is kailangan sabay. So ipasok nyo muna yung belt sa gitna ng ating torque drive and pigain nyo para mapasok nyo ng tuluyan. And after nun is pwede nyo na siyang itulak ng sagad. So sunod naman na ilalagay natin is yung ating bell housing. Ipasok nyo lang din ang kanyang special washer. Siyempre yung ating nut.
So gagamit ako dito ng torque drive para malaki siya. Pero kung wala kayong torque drive, pwede gumamit ng wire tool and socket wrench. So kapag sinikapan nyo to, is tamang sikip lang para di naman masira yung ating thread. So okay na yung ating torque drive assembly. Yan yung ating clutch lining na ilagay na natin. So dito naman tayo sa ating pulley. So yung pulley natin guys, is yung ikot nito is clockwise. So ang tamang paglalagay ng bola nito is lahat ng part na may plastic. Itong cover na to. Ang kabila kasi niyan is wala masyadong cover, pero itong kabila is cover na cover. Ang tamang paglalagay nito guys is lahat nitong part na to na may cover is na nakatapat dito sa may left side ng ating pulley. So bakit ba ganun? So pag ang pulley kasi guys umiikot yan, ang ikot niyan is clockwise. So ganyan ang ikot niyan. So ang pwersa ng bola natin is pumupunta, syempre palayo ng ating pulley, and also ang pwersa is papunta rito sa may left side kasi nga umiikot siya ng paganyan. So ang tapo ng bola natin is hindi lang basta paganon, papunta rin siya ng left. So dapat itong part na mayroong plastic is lagi nakatapat dito sa may left. So pag bumili din kayo ng Honda Click guys, is pag first time siyang kinalag, ang stock na pagkakalagay ng bola natin is lahat ng ito ay nasa left side. Yan, nasa left. Wala na pong ibang klase ng pagkakalagay niyan. Hindi kagaya ng iba na nakita ko na pinagsasalungat nila. Ewan ko kung bakit ganun. Pero pag galing pa sa factory yung inyong Honda Click is ganito po yung pagkakalagay ng bola. So wala na pong ibang pagkakalagay niyan. Yun lang po. So syempre sunod na ilagay natin yung kanyang backplate. And kapag nalagay nyo yung backplate, make sure na wala masyadong alog yan. Kasi pag maalog yan guys, is meaning nun masisira na yung ating bola or mapupudpud yung ating bola. So sunod naman is lalagyan ko ng grasa itong ating pulley para hindi naman mapudpud itong ating bushing. So kapag naglagay naman kayo dito ng grasa, is saktong dami lang din ng grasa yung ilalagay nyo para di naman kumalat or pumunta sa may ating belt. So safe naman yung kahit lagyan nyo ng grasa kasi meron naman yung goma para hindi kumalat yung ating grasa or oil seal na tinatawag. So tamang amount lang syempre. And ipapasok nyo itong bushing sa may gitna. And syempre dahil sa buo na siya, ipapasok nyo lang siya ng ganito. And ilalagay nyo yung ating belt sa may bandang gitna. So pipigayin natin yung ating torque drive para pumasok lalo yung belt sa may gitna ng ating torque drive. Para makapag-adjust tayo kapag nilagay natin yung ating drive face dito sa may ating pulley set. Para ma-make sure natin na hindi may ipit yung ating belt, na hindi siya may ipit ng ating drive face. So dapat pasok na pasok yan bago nyo higpitan. So pwede nyo naman siyang kapain or tignan. Ang pwede kasi mangyari dyan pag naipit yung ating belt is hindi malalagay na maayos yung ating drive face. Kaya ang mangyayari kalaunan is aalog yung ating drive face and pwede masira yung ating mga bola, drive face, and yung spline ng ating sigunyal. So pag nalagay nyo na, isilagay nyo lang yung kanyang washer na makapal, special washer, and yung kanyang nut na 22mm. And make sure nga na hindi may ipit yung ating belt. And sikipan nyo na. So pwede kayong gumamit dyan ng wire tool or socket wrench, pero dahil sa meron akong torque wrench ang ginamit ko. And sikipan nyo lang siya ng tama. So syempre papaandarin na natin para ma-check natin kung okay na okay ba yung pagkakabalik ng ating CVT. And ayan, kung makikita nyo maalog pa kasi hindi pa siya nabibirit. And bibiritin natin to para maglapat yung ating belt sa ating torque drive and ating torque drive assembly. So ayan, makikita nyo okay na okay yung pagkakaikot nila. And ayan, di na siya ganun katagtag yung ating belt dahil napiga na siya. And syempre, i-check natin yung ating belt kung okay ba yung tigas. So yun, okay na okay naman yung tigas ng ating belt. At syempre, babalik na yung ating crankcase cover. At syempre, lalagyan ko ng WD-40 yung ating mga dowels para hindi naman kalawangin kalaunan. And para hindi tayo mahirapan magkalag ulit in case na gusto natin mag-check ng ating CVT. So ibabalik nyo lang siya ng ganyan. So make sure na pag binalik nyo, lapat na lapat.
And syempre make sure na nakapasok din yung hook ng ating rear brake cable. At syempre yung ating tatlong tornilyong maikse na banda sa may bandang left and yung 5 mahaba banda sa may right. Unahin nyo yung banda dun sa may hook nung ating rear brake cable. So yung tatlong maikse is dyan nga ilalagay. And yung 5 mahaba naman is dito sa may bandang right. At syempre sisikipan natin yan. Ang pagsikip naman yan guys is cross pattern para lapat na lapat yung ating crankcase. So ayan, ginagamit ako siya ng cross pattern. And syempre sisikapan nyo lang din yan ng tamang-tama. So sunod naman yung 2 tornilyong mahaba sa may gitna ng ating crankcase. So sisikapan nyo lang din yan ng tamang-tama para di naman masira yung kanyang thread. Syempre, ang pinakahuli yung kanyang cover or itong plastic cover na to. So ipapasok nyo lang yan and ilalagay nyo yung tatlong tornilyo nya. And sisikapan nyo lang din ng tama. And ito na nga, na-assemble na natin and disassemble ang ating CVT or yung ating panggilid ng ating Honda Click 150. So yun na nga guys, kung nagustuhan nyo tong video ko and kung may natutunan po kayo, supportahan nyo po ako, like, share, and subscribe. Also follow nyo po ako sa aking Facebook page. Once again, this is Ken the Finjo Rider. Ride safe!